23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abide forever. So ang salita na ito ng Diyos, ang sabi niya dito, being born again, it is about to us as a Christian. Sabi niya, born again, not of corruptible seeds, but incorruptible. Ibig sabihin ng incorruptible, yung seeds that cannot be destroyed because we are already in Christ. Amen? It is the Word of God. At bakit tayo hindi na ma-destroy? Because we are abiding the Lord. And it is not now only, but it is forever. It is the regenerating power of God's Word. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ay makapangyarihan. Do you believe that? Amen. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay makapagbago, makapag-generate sa ating buhay na tayo ay baguhin sa ating, hindi lang sa ating karakter, kundi buong pagkatao natin kapag tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. At ang una po natin pag-aralan is, number 1, dahil sa Panginoon, we rescued from sin and death. Nirescue. Kumbaga, nirescue na tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan. At kumbaga mga kapatid, it is already patay na tayo sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Dahil we are the new birth of God. Ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbigay at makarenew sa ating buhay, makapagbago sa ating Panginoon if we follow the Lord. And sabi nga yan, the new birth to the power of God's Word and the Holy Spirit activation of its power. Ang Holy Spirit, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, nag-works na siya sa atin, sa ating mga puso. Na-activate na, kumbaga, naka-activate na ang Holy Spirit sa ating buhay. Kaya, dapat, yung mga kasalanan na yan, wala na yan. Patay na yan sa ating buhay. At ito ay through lamang sa Panginoong Hesus. Asin, at ang pangalawa po, declare not guilty. Bakit? Di ba tayo masaya na tayo ay sabi ng Lord, declared ka na, hindi ka na guilty sa iyong mga kasalanan. Dahil, inugasan na tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay. We receive salvation in Jesus Christ. And He provided life. Di po ba? Noon kasi na wala pa tayo sa Lord, okay lang na gumawa tayo ng mga kasalanan. At tayo ay patuloy na namumuhay sa mga kasalanan. Subalit, ang sabi niya, di ba, sa 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. And all things are passed away and all things are become new sa ating buhay. Dapat, binago na tayo ng Lord. So, we are not declared the Lord that we are not guilty. The new birth, kumbaga tayo yun, yung binago ng Lord, it brings inner purity. Inner means sa ating buong pagkatao, which is manifested in the love and to our fellow believers. Dapat yung love naman yan ang namamayani sa ating mga puso.
At lalong-lalo na, ang love na yan ang magdadala sa atin, sa ating mga fellow believers at sa mga tao na wala pang tunay na relasyon sa Diyos.